Detalyadong pagluluto ng napakaputi, malambot at napakasarap na siopaw. Kasama na rin po yung paggawa natin ng ating asado filling at yung ating masarap rin po na sauce. Na ngayon, pang 1 kilong recipe po yung ating gagawin. At ipapakita ko na rin po sa inyo kung paano natin ito i-store na tatagal po ng ilang buwan. Para naman po sa ating siopaw sauce, napakadali lang din po. Sa isang kaserola, pagsasama-samahin lang po lahat ng ating mga sangkap. Ang buong listahan po ng ating mga ingredients ay makikita nyo po sa ating description box. I-mix lang mabuti din asalang po natin sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium heat hanggang sa ito po ay kumulo. At once sa ito po ay kumukulo na, hayaan pa po natin ng 2 minutes pa para maluto ng husto yung cornstarch at tatagal po itong ating sauce ng 2 to 3 days. Para po sa ating asado filling, dito po pwede naman kayong gumamit ng giniling, pero ngayon magpapalambot po ako nitong karne. Then once ito po ay malambot na, hihimayin ko na lang po ito ng maliliit. At sa isang kawali, maglagay lang po tayo ng kaunting mantika, igisa lang po yung bawang at sibuyas. Then, ilagay po yung hinimay nating karne at medyo gisahin rin po natin ito. Dahil luto naman na po itong ating karne, hindi na po tayo magtatagal pa sa pagluluto nito. Inurasan ko nga po pala itong ating buong asado filling recipe. Inabot lang po ako ng 10 minutes. Nilagay na rin po natin yung dahon ng laurel at huwag niyo pong kalimutang maglagay ng star anise dahil isa po iyan sa magbibigay po ng authentic na lasa dito po sa ating asado. Naglagay rin po tayo ng asin, paminta at brown sugar. Then maglalagay na rin po tayo ng toyo at kaunting tubig. Hanggang saan na po kaya nakakaabot itong ating mga video recipe? Paki-comment naman po sa baba yung mga lugar nyo. Mula umpisa hanggang ito po ay maluto, naka-medium heat po tayo. Then takpan po muna natin ito at hayaan natin kumulo ng 2 minuto. After nyan, maglalagay naman po tayo ng slurry. Ang slurry po ay composed lang naman po ng kaunting cornstarch na tinunaw po natin sa tubig. Takpan at hayaan pa po natin itong maluto ng 2 minuto hanggang sa tuluyan pong kumapit lahat ng mga pampalasa natin sa ating karne at ready na po itong ating asado filling. Kapag niluluto nyo na po ito, maaamoy nyo na kung gaano ito kabango. Sa ating asado pa lang, matatakam na po kayo. Ngayon naman po, gawin na natin yung ating napakaputi at malambot na siopaw dough. Pagsasama-samahin lang naman po natin lahat po ng ating mga sangkap. At para nga po hindi tayo matagalan sa pagpapaalsa, bukod po sa yeast, gagamit rin po tayo rito ng baking powder. Gagamit rin po tayo rito ng shortening, nabibili po ito sa mga palengke at online stores. At gagamit rin po tayo rito ng kaunting suka para po mas ma-achieve natin yung maputing kulay po talaga ng ating siopaw at tinutulungan rin po nito yung ating mga pampaalsa. Ilagay na rin po natin yung ating tansong, pero ano nga ba yung tansong? Simple lang naman po yung paggawa ng tansong. Doon po sa ating harina kanina, bumawas lang po ako ng kaunti. Nilagay ko po sa kawali at nilagyan ko lang po ng kaunting tubig. Haluin lang po mabuti dan isalang po natin sa napakahinang lakas ng apoy hanggang sa ito po ay magtiken at halos maging paste. Tandaan nyo lang po na bago nyo po ito ilalagay doon po sa gagawin nyong dough, dapat po ay talagang malamig na ito, kaya po gawin nyo po ito ahead of time. Pwede nyo po itong masahin ng nasa 15 minutes or hanggang sa ito po ay kuminis, pero ngayon gagamit po ako ng mixer. Nasa number 2 lang po ito at imimix ko lang po ng 8 minutes. Yung tansong po, napakalaki ng maitutulong sa atin para maging malambot naman po yung ating siopaw. Pasado rin po sa window pane test itong ating siopaw dough. Then, ikat po sa laki na gusto natin. Ako po, ikakat ko po ito sa medium size lang na nasa 50 grams po bawat isa. I-check nyo po ngayon pa lang kung gaano nakakinis yung ating dough.
Bali dito po sa laki ng putol ko, 36 pieces po ng siopaw yung aking magagawa. Kaya naman po hinati ko rin sa 36 yung ating ginawang asado filling. Optional na lang po ito pero syempre mas masarap kung meron, maglalagay rin po tayo ng salted egg. Then sa pagpapalaman naman po nito, sa akin napakasimple lang po nung aking ginagawa. Bali pinaplat ko lang po ito ng husto, ipinapasok ko po doon sa loob yung pinakapalaman. Sinisigurado kong masil itong mabuti at saka ko po ito bibilugin. Pero kung sakaling marunong po kayong magdisenyo, mas maganda po yung inyong magagawa. Sa pagpapatungan po ng ating siopaw, pwede po tayong gumamit dito ng wax or parchment paper. Pwede rin po yung cupcake liner, pero kung sakaling kakailanganan nyo na talaga at wala kayong available nito, pwede po kayong gumamit ng bond paper. Kung sakaling plano nyo pa po itong i-store at gusto nyo po talaga itong tumagal, maglagay po muna kayo ng tela dun po sa mismong steamer bago nyo po ipatong yung inyong mga siopaw. Nang sa ganon, hindi po talaga mabasa yung ating siopaw habang ito po ay ini-steam. Bago nyo po ito umpisahang lutuin, dapat po kulong-kulo na yung tubig sa inyong steamer katulad nito. Then lulutuin nyo po ito sa high heat ng 12 minutes. And tcharan! Heto na po yung ating napakaputi. Napakalambot rin po at talaga naman pong napakasarap na siopaw asado. Sana po masubukan nyo itong ating siopaw recipe. Ginawa ko po talagang napakadetalyado ng madali nyo pong masundan kahit hindi pa po kayo nagluluto o first time nyo lang po itong lulutuin. Siguradong hindi po kayo papalpak. Once sundin nyo lang po yung ating mga sangkap, ganun na rin po yung ibinigay ko sa inyong mga proseso. Sa totoo lang po yung ating siopaw kahit wala pong sauce, napakasarap na. Pero syempre, mas sanay naman po talaga tayong kainin ito ng may sauce, kaya ipinakita ko na rin po sa inyo yung recipe. Sana po makatulong po ito sa inyo, lalo na po doon sa mga nagme-message sa akin na kapag gumagawa raw po sila ng siopaw, maganda raw po yung pagkakaalsa, pero once nahahanguin na nila, umiimpis raw po ito. Sundan nyo lang po talaga lahat ng ating mga sangkap, ganun na rin po yung ibinigay kong proseso, siguradong perfecto yung inyong siopaw asado. Sa pag-i-store naman po nito, inilalagay ko lang po ito sa isang malinis na plastic na katulad nito, then sisiguraduhin ko lang pong ma-sealed ko itong mabuti, saka ko po ito ilalagay sa aming freezer. Nasubukan ko na po ito, in good condition pa, tumagal po ito ng 2 buwan. Ang kagandahan pa po kapag nakabalot ng ganito, hindi po masyadong maskip o malaki yung makukuhang space sa inyong freezer. Again, sa atin pong recipe nakagawa po tayo ng 36 pieces. Para po sa pagpipresyo nito, much better pong mag-full costing kayo dahil magkakaiba po yung lugar natin. Possible rin pong magkakaiba yung presyo ng ating mga bilihin.